Good morning, everyone. I'm Rico Isimangan Jr. from the Municipality of Salana, from the province of Cagayan Valley. Um, Napili kong pumasok sa seminary kasi ito yung desire ko, ito yung gusto ko since elementary pa lang ako. Since LM, gusto ko nang pumasok, pero dahil nga kapos kami sa kwan at ako yung panganay, at lima kami magkakapatid, ako yung panganay. Ang trabaho ng parents ko, yung father ko is farmer laborer, tapos yung mother ko is housewife. So hindi natuloy. Kaya nung nag-college na ako, nag-decide akong pumasok ng seminary at nandito na nga ako. At yun nga, dahil kapos kami, so problema. Nung una, ang parents ko, ayaw nila kasi problema namin ang financial. Oo po. Kasi lahat kami nag-aaral, tapos ako yung panganay. Meron pa akong mga kapatid na nag-aaral. So, yun. At nakumbinsi ko naman sila kasi sabi ko na unti-untiin lang natin magbayad, basta makabayad lang tayo. And then yun, pumayag naman yung mama ko, pero yung papa ko talagang ayaw. So, ang ginawa namin ng mama ko, kinumbinsi namin si papa hanggang sa nag-oo. Actually, nung nag-apply ako dito sa seminary, hindi alam ng parents ko na nag-apply ako. Saka ko lang sinabi sa kanila nung tanggap na yung papers ko. Nung 3 weeks bago ako aalis, saka ko lang sinabi sa kanila. Dahil ngayon nga ayaw nila, dahil nga sa financial problem. So yun, kaya nung problema din namin, nung nandito na ako, kung paano kami magbayad, ako lagi yung yung late na nagbabayad kasi nga dahil dun sa financial problem namin. So kaya nung sinabi sa amin ni Kuya Miguel na kung sinong gustong mag-apply ng scholarship ng ANGCOP, so isa ako nagsabi sa kanya na mag-apply ako, kuya, sakaling tatanggapin ako. At yun nga, napalad na natanggap, kaya magpapasalamat ako sa ANGCOP scholarship dahil natulungan niya na kagaya ko na may desire na gustong i-pursue yung kanilang vocation to the priesthood, pero yun nga, problema nila is sa financial. So kaya maraming salamat, ANGCOP family. Sana mas marami pa kayong matulungan na kagaya namin na gustong i-pursue yung kanilang vocation, pero namomroblema sila sa mga sponsors, namomroblema sila sa financial. So yun lang. Struggles ko dito sa loob, academics talaga kasi masyadong mahirap yung academics kasi mahirap din isabay yung community life sa academic life. Hindi naman pwedeng palaging academics lang. Kailangan po namin i-balance yung academic life, community life. Kailangan pong balance yun. Kaya yun po yung isang struggles ko. Sa labas naman po, bago ako pumasok, ang struggles ko sa parents ko ulit kasi sabi nila, kaya mo ba na hindi na, parang nangongonsensya sila na kaya mo ba na ganito, wala kami dun, hindi mo kami makikita ng ilang buwan, ilang taon. Pero sabi ko naman sa kanila, Papa, meron naman na ngayong Messenger, pwede naman tayo mag-video call, at saka may bakasyon naman kami every summer. So yun po ang sinabi ko, pero si Papa paiyak siya nung abang sinasabi niya yung desisyon niya sa akin. Sa CFC ANGCOP, ang message ko, una sa lahat gusto ko munang pagpasalamat dahil sa pagtanggap sa amin, kagaya naming mga kasama ko din na mga seminarista na kapos. At maraming salamat sa inyo. Nawa yun nga sabi ko kanina na sana mas madami pa kayong matulungan na kagaya namin na mga seminarista. At sa CICM naman, maraming salamat dahil kahit na tinanggap nila ako, kahit na yun nga, na minsan late ako nagbabayad, yun pa rin, tinanggap pa rin nila. Ang masasabi ko sa CICM, walang katulad na seminary ito dahil hindi sila istrikto, hindi sila kapag nagkamali ka or may nagawa kang mali,
Binibigyan ka nila ng second chance, hindi kagaya ng iba na kapag nagkasala o may konting nakamalian ka lang is kick out agad. So, masasabi ko walang katulad ang CICM na seminary. Maraming salamat sa Angkop at sa CICM.